Welcome back to this channel and Merry Christmas sa inyong lahat. Sana naging maayos naman ang Christmas celebration ninyo kasama ang inyong mga pamilya. Early in 2024, first quarter, sometime in February yata ito in 2024, may ginawa akong video, most profitable ETF. So, reviewin natin naman ang performance, 1-year performance niya. So, sa mga hindi nakakaalam, ano itong ETF na naman, Rom? ETF is Exchange Traded Funds. Parang managed funds siya, na you can buy and sell in Australian Stocks Exchange. So, in layman's term, a managed fund, ETF, ano ito? Imagine niyo yung basket of fruits, Parang isang basket na maraming prutas, pero iba-iba ang prutas niya. So, ibig sabihin, isang fund, ang daming-daming kumpanya, iba-ibang kumpanya. Kaya nagugustuhan ko itong ETF na investment product kasi nga highly diversified. So, isang fund, daming kumpanya. Naapektuhan yung isa, nalugi yung isa, marami pang iba, So nakakalat yung pera ninyo sa mga kumpanyang iyon, Very transparent. So ang ibig sabihin nito, alam nyo kung saan naka-invest yung pera ninyo. Kasi bawat ETF naka-identify doon kung ano-anong mga kumpanya. And then cost efficient din siya, Mura siya as compared to other funds, other management fund in terms of yung management fee na tinatawag natin. Kasi every managed fund kasi nagbabayad ka ng fees sa mga fund managers, Itong ETF ang baba ng kanyang fee, So may binanggit akong 5 doon. Disclaimer muna pala, ETF is a financial product. So if you want to take action on this, kung gusto niyo mag-invest, consult your licensed financial advisor. Like kong sinasabi, don't trust anyone with your money, pera niyo yan, pinaghirapan ninyo, So, kailangan nyo i-research ang mga product na ito. Ang informasyon naman kasi nasa palad na natin, You can search it, Google, and then magtanong, sa mga nakakaintindi, nakakaalam, at of course, mausap ng mga licensed na professionals, Ang title ng video na ito, 5 ETF you should have bought last year. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako si Rom, a licensed financial advisor, accountant, and tax agent dito sa Australia. So may binanggit akong 5 ETF sa original na video ko. Performance niya, 1-year performance niya. Performance niya up to November 2024. So ibig sabihin from December 1, 2023 to November 30, 2024 na performance ng mga ETF na ito. Excited na ba kayo? So number 1, sa binanggit ko, Nasdaq 100. So top 100 non-financial companies in the US. Ano mga example dito? Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, or Meta, kung saan nyo ako pinapanood ngayon, or Tesla, yung mga mahilig sa electric cars. So kasama dito sa NDQ na to. 1-year performance niya is 33.81%. Again, 33.81%. Pangalawa, Hack. Ano naman ito? Mga leading companies in global cyber security. 1-year performance, 29.35%. QLTY, so quality, 150 global companies outside of Australia. 1-year performance, 27.54%. Number 4, ethical or ETHI, mga climate companies na tinatawag natin mga climate leaders, yung mga hindi gumagamit ng mga fossil fuels. Mga kumpanya, yung mga negosyo nila ay tinatawag natin mga responsable to protect mga global climate change. 1-year performance niya is 29.76%. Itong panglima, like kong sinasabi, pinaka-paborito ko, Vanguard, VGS, mga kumpanya ito, more than 1,500, companies from more than 20 developed countries. 1-year performance niya is 30.47%. Plus, magbigay ako sa inyo ng bonus. Hindi siya nakasama sa video ko dahil nga, pero nag-invest ako sa product na ito kasi na-outperform siya ng 5. So 5 lang kasi yung binanggit ko doon. Ito, pang-6 as bonus, QOZ, top 200 companies dito sa Australia. 1-year performance niya is 22.06. So, what if, nung napanood mo yung video ko last time, nag-consult ka sa financial advisor, at nag-invest ka, what if naglagay ka ng 1,000 bawat isa sa binanggit ko doon,
So sa limang ETF na binanggit ko, first quarter ng 2024. So yung 5,000 mo ay naging 6,506. Yung limang ETF kasi on average, ang return niya is parang 30.2%, no? What if mas malaking nilagay mo? Example, no? 100,000. Diba? Money begets money, di ba? No? So, mas malaking invest, mas malaki ang return. Yung 100,000 mo ay naging 130,200. Common siguro ito sa mga self-managed super fund, no? Di ba? Bumili ka ng investment property inside your managed fund, and then yung natirang pera, what if 100,000 inilagay mo dito sa exchange traded funds na ito? Sa lima, no? Na binanggit ko. Naglagay ka ng 20,000 each. So, naging 130,200. So, may extra kang 30,200 in 1 year. What if naman, naging alternative mo siya sa investment property? I love investment property, residential property investment, no? Pero I diversified my portfolio in an ETF as well. What if, medyo malaki nilagay mo sa ETF? Assuming na naglagay ka ng 800,000, no? Imbis na binili mo sa property. Or what if yung value ng property mo is 800,000 and then i-compare mo siya apples to apples sa ETF, 800,000 din. So, ang ETF mo, after 1 year, is naging 1,041,600. So, yun ang performance ng limang ETF. Average is 30.2%. So, napaganda ang binigay na return sa akin or sa mga nag-invest din. 30.2 medyo hindi siya nabit ng mga property ngayon, lalo sa Melbourne, Sydney, halos hindi gumalaw ang investment property. Bumaba pa nga ang karamihan. Except of course, Brisbane, Adelaide, and Perth, maganda ang performance ng property. But anyway, kung may natutunan ka sa channel na ito, like, subscribe. Every week gumagawa ako ng video kagaya nito. At kung may kakilala ka naman at kaibigan na interesado sa exchange traded funds, share mo ang video na ito sa kanya. Happy New Year sa inyo.